Okay, maayo na sang adlaw sa ato ang mga kahigalaan, atong mga subscribers sa atong YouTube channel. Pa-shout out sa ato ang mga parinti diha. Akong parinti sa Minsayap, Cotabato o bisan pa sa Lanao nga area sa akong mga isuon diha, akong mga iyaan, ako ang mama, especially diha sa Kapatagan, Lanao del Norte. So, mayong adlaw o nining tagnaa sa maong adlaw kita pagkuyog-kuyog ni ining mga orasa alang sa katuyuan nga atong mapaabot kaninyo ang mga bulawanon nga mensahe nga dunay kalambigitan sa ato ang kahimtang ni ining mga panahon na karon, no? So, niining mga orasa, ako ang gipanginaot nga kamo naa sa maayong kahimtang sa panglawas. Sa mga viewers na to sa Facebook ug sa atong YouTube channel, akong panginaot nga kamo naa sa maayong kahimtang sa inyohang mga panglawas taliwala ni ining pandemya nga giatubang sa tibuok nasod nga Pilipinhon. So, mo ni ang ato ang kahimtang karon, nagakinahanglan kita sa proteksyon gikan sa Ginoo kay nagtuo ko nga ang kinabuhi nato diri sa kalibutan allowed by God ni unya kinahanglan gyud nga sa matag usa mapundar sa kinabuhi sa matag usa sa hunahuna kasing-kasing nga ang pagka-independente diha sa Ginoo. Ayaw pag-independent sa imong kaugalingon kay pakyas ka. Mas maayo nga imong ipailalom, imong independente imong kaugalingon, imong ipasilong diha sa gamhanan nga Dios. Kay diha lang niana nga paagi makasigurado kita nga bisan ni ining krisis sa panglawas nga gikahadlukan na sa daghang mga tao, o nga gani karon murag ang mga tao murag nahadlok pa sa coronavirus kaysa Ginoo, no? Atong hunahunaon nga dilita angay mahadlok aning coronavirus tungod kay naatay Dios nga gamhanan pa kaysa coronavirus. Pero ang nahitabo karon daghan sa mga tao nga nagtuo kuno sila sa Ginoo pero nahadlok sa coronavirus. Og tungod sa ilang kahadlok sa coronavirus, mauna lagi nahitabo nga nagpabakuna na lang kay hadlok sa coronavirus. Ang mga tao nga nagpabakuna, nagpaila ka na sa ilahang pagsalig ngadto sa bakuna instead dito sa Ginoo. Muna yung mga tao, mga higala, nga walay pagtuo sa Dios. Kanang mga tao nga nagpabakuna karon kay nahadlok sa coronavirus, nagpaila lang na sa ilahang pagkawalay pagtuo sa Ginoo kay si Daniel wa man siya Ginoo ra magiging gikahadlukan, Ginoo ra magiyahang gisunod. Pero kini mga tao karon mga higala nga naggamit og Biblia, nagbasa, nagwali, pero subo kay palandongon nga ang ilahang kaluwasan sa ilahang lawas ilang gisalig diha sa bakuna. So buti pasabot mao ni ang mga tao nga ila lang gihimong takuban o takuban ang Ginoo. Ila lang gipatuo sa mga tao nga sila kuno nagtuo sa Ginoo pero ang tinuod wala sila nagtuo sa Ginoo tungod sa hinungdan nga hingsubmitar sila sa usa ka ilang submit ang ilang kaugalingon sa usa ka bakuna nga dili sigurado kay under of clinical study pa, clinical observation, human error. Unang daghang kaayo nga mga disgrasya mga higala, no? So sa balita na karon mga higala, mas daghan pa ang namatay sa COVID kaysa mas daghan pang namatay sa bakuna kaysa COVID. So mo na ang dagan karon sa kalibutan. So kanang magong COVID kuwara man na flu, sipon, ubo, hilanat. So
dugay naman na nga mga singtoma o sa una og hangtod ako karon na edad-edara na, daghan na kayong hilanat ubo sipon ako ang naagian. So maura na mga higala, maura na gihapon. Pero daghang naka-recover sa COVID, no? Daghang naka-recover sa COVID. O nga dili na para sa ako di na kinahanglan pata kanang ivermectin na may tambal na sa gitawag na to mga higala o sa COVID. Effective man kaayo na mga amigo na kong pastor nga nakatumara ng ivermectin. So matambalan man dili man ning hasi-hasi karon mga higala nga bakuna. Ako nakita mga higala is not what we call is not a reasonable solution for the COVID. It is only for implementation of New World Order, no? So kasabot man ta kung nagtuon ta sa prophecy ang gihimo karon nga COVID or unsa pa na karon nga mga new protocol gi-allow lang ni aron ma-implementar ang New World Order. So muna mga higala to, muna nga kita nga mga nahibalo dili kita mahadlok ana, no? Kita nga nahibalo sa prophecy dita ngay matritin ana. Okay, so muna akong emphasize ni mga orasan lagi. Unsa man dibuti pasabot ng Pastor Eramis, Pastor Robin Eramis, unsa imong ipalusot nining imuhang video karon kay tan-aw nako murag ang imong ipalusot nga di na kinahanglan na magpabakuna. Kung nakay tinud so una akong ipalusot no nga kung ikaw tinuod kang nagtuo sa Dios, so no need na nga magpabakuna ka kay wala pa na mga bakuna karon. Daghan ang sakit ning agi nimo pero hangtod karon nag-exist gihapon ka. So buti pasabot nga is not vaccine is not solutions for the pandemic. Ang solusyon sa pandemic is mauna ang pagsalig sa Dios. Mauna ang pagsunod sa Dios. Mauna ang pag-implementar sa pulong sa Dios. So okay. Now, nini nga orasa, atong isgutan karon ang pinakainit nga isyo. Pinakainit nga isgutanan, dili lang din sa media, bisan pa sa social media, sa mga channels, uban pa mga TV channels, YouTube channel, Facebook account, Instagram, no? Instagram or Twitter. So, daghang kaayo ka na nga mga sanga or mga branches sa media nga naggisgot mahitungod sa init nga isyu mahitungod sa pandemic. Now, nining mga orasa ato ang karong paghisgutan ang gitawag og prophecy, no? Prophecy nga gisulti diha sa Book of Revelation. In the Book of Revelation, imong makita ang giingon diha sa Bible mahitungod sa pag-implementar sa New World Order. New World Order. So, unsa man ning New World Order? Kanang ang dagan karon sa kalibutan kung imong tan-awon, gusto nga bag-ohon sa mga world business. So, mga world business, gusto nila nga himuong cash society. Himuon nga gitawag nato mga higala o high-tech society. Tinuod man na, before na hitabo before na abot ang mga Amerikano sa Pilipinas, ang negosyo sa mga tao sa una, gitawag ng barter. Ang barter diha, mo lang, kung nagtinda kag saging, na gusto ka mo kaog isda, so muadto ka sa namaligay isda, imong ibaylo ang isda, ang imong saging ngadto sa isda. So katupong nagtinda og isda, gusto ko siya mo kaog saging, so mo nang ilis-ilis, mo nang gitawag og barter.
Sa business sa una mga higala, kung imong tan-awon before na abot ang mga Amerikano, ang negosyo sa mga Pilipino gitawag nag barter. Wala tay kwarta sa una, mga tinda-tinda lang, mas bugas, katong bugas, nanindag bugas, gusto makakaog kamote, so iilis nila bugas o kamote. Munang gitawag barter, katong mga way sinina, gusto makasinina, so nanindag sinina o niya, naninda og bugas, saging uban pa, ilis-ilis na, gitawag nag barter. Kung namaligya ka o kuan na kay mais, gusto nimo mukaong kag humay, iilis nimo ang imong mais sa bugas nga humay. That is barter na. Before na nahitabo mo na ang sistema sa business before the American people na sa ikaduhang gubat sa kalibutan, no? Sa ikaduhang gubat sa kalibutan, before ang ikaduhang gubat, ingon na ang sistema sa ilahang gitawag og business, no? Pag-abot sa nahitabo ang ikaduhang gubat sa kalibutan, after sa ikaduhang gubat sa kalibutan, kung atong tanaw ng history, dito nagsugod ang mga Amerikano nag-educate sa ato motong new gitawag og new world business nga ang mga tao ginatuluan nila nga mogamit na og kwarta, no? So kanusa nagsugod ang paggamit og kwarta human sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Pero before ang ikaduhang gubat, ang Second World War, ang sistema sa business sa mga tao sa una is barter. O gikan atong ikaduhang gubat sa kalibutan, dito nagsugod ang paggamit og kwarta. Itawag na siya og cash. Cash. So nanatay mga cash. No, makapalit na kay bisan unsa basta na kay cash. So ang nag-educate na to ana ang mga Amerikano. Gituluan to sa Amerikano pag himog kwarta. So ingon ana ang nahitabo ha. Unya gikan ato og hangtod karon mao nay sistema nato karon gitawag og cash. Cash kwarta gamita og kwarta na tay kwarta nga kuptan palit sa tindahan. So hopefully sa Third World War, gusto sa tibuok kalibutan, sa giguptan sa mga negosyante nga pinakayaman sa tibuok kalibutan nga pwede nila bayaran ang kalibutan, gusto nilang mahimong cash society. Cash society, meaning wa na kay kwarta nga dalon, ikaw na mismo ang kwarta mo nang buti pasabot diha nga dili na ka magdalag kwarta sa imong bulsa. Kay ikaw mismo maunay kwarta mo gitawag cash society, new world cash society. Nga dili na kasapayan pa nga magladala og pitaka sudlan sa imong kwarta. Kay karong panahon na kung imong tan-awon na may mga tao nga way kwarta. Na mga tao nga walay kwarta. Pero in the New World Order, mo nang gitawag na to nga ang tanang tao puro na kwarta. Kaya wala na transaksyon nga dili pinaagi sa body, di na pinaagi sa gitawag implant, no? Implant. Gitawag na to nag-implant money. Kanang gitawag na to nga ang tanang tao sa kalibutan doon na nay access sa internet, doon ay access sa computer. So, mo na itawag New World Order, at the same time, itawag na siya na ito mga higala o cash society. Bisan unsas nga level sa tao sa kalibutan, tamnan siya, implant siya o gitawag na ito biochip. Ang purpose ni ana, aron nga kada tao mahimo siyang cash society. Nga bisan ang mga basurero, di na mo kinanglan og kwarta nga ilang makuptan. Kung asa sila magbaligya, pinaagi lang sa ilahang account sa gitawag og biochip, ang tao mabuhi, pinaagi niya na, mosulod siya sa mga mall, department store, manguha sila dito mga sinina, no need na nga bayaran na nila tungod kay sila mismo nahimo ng cash society. So, muna ang gitanaw sa mga world businessman, no? Muna nga kini mohaom kini sa gitudlo sa Biblia.
Ang Revelation 13, papaano ito mangyari, kapatid? Yung nga mahimong ka-society na ang mga tao. Sa una, maingon ta karon nga maayo pa ang kwarta kay na tao. Pero ang tao walay kwarta. So makaingon ta ana niining atong panahon karon. Maingon ta nga maayo pa ang kwarta kay na tao pero ang tao way kwarta. Niining gitawag og New World Order, dili na ka makaingon na kay ikaw mismo kwarta. But about new caste society, meaning ang tao na mauna siya na ang gipanag-inga kwarta kay siya na anay pili. Pagkakaroon sa atong kahimtang karon sa di pa new caste society, kada tao utangan sa gobyerno og 100,000, no? Kanang mga Pilipino karon nga nagpuyo sa Pilipinas, kita nga mga Pilipino aduna tay utang, no? Wa pa matao ang bata or bago pang matao ang bata na anay utang siya nga 100,000 per Pilipinos tungod sa nagdako na tong utang sa World Bank, no? Kay bisan unsa nga mga presidente nga gitawag nato mudaog magsige magpangutang, no? Mumana kanang bisan kinsa nga presidente nga mo gunit sa rinda sa panggamhanan sa Pilipinas, di ka kadungog nga nakabayad sa utang, sige lang na sila pangutang because ang garantor niya na kining mga katawhan na gitawag na to caste society. Now karon atong isgutan karon paano ito mangyari, Pastor Irames, yung tinatawag mong new class society or new world order. Sa Revelation chapter 13 makita nato diha nga ang mga tao mahitabo kini pinaagi sa pag-implant sa ilang body sa gitawag o biochip. Okay? Ang biochip usa kini ka access sa computerized. Buti pasabot ang tao mahimo na siyang murag robot. Pagkakaroon ang mga tao, pwede man siyang makatago, pwede man siyang makalikay kung naay mangita niya, pero during the time sa caste society o gitawag New World Order, wala na yung mga tao nga makaikyas because all of them was under the power of internet, of computerized. Kabantay ka ng mga naakay pananglita na kay nawala nga cellphone niya. Kay nawala imong cellphone niya, nalimtan mo asa nimo gibutang. So nakay-memorize lang ka sa number, imong matawagan siya. Kung di lang maglubat, may baluan nimo kung asa nang butang nimo. So inguna na ang may tabo sa mga tao sa kalibutan during sa gitawag new caste society. New caste society or gitawag nito mga higala og new world order. Okay, ingon ang Bible, Revelation chapter 13 verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship Him. Isa maning Him, refer ni sa gitawag og mga superman, super leaders, super powers sa mga tao or inventor sa biochip or mga scientist or medical expert or government. Pwede na natong i-address dyan Him. Kanang Him is refer na sa usa sa dimension nga leaders and whole world, no? Kay karon ang WHO mo may pinaka-power kay kanang mga protocol karon nga ginasunod sa tibok kalibutan karon is gikan as a World Health Organization, no? So ato makita diya is sa ato rong sa pandemya nga time ang pinakagamhanan karon ang WHO. Unya ang WHO naghatag dito protocol ngadto sa mga Department of Health o DOH. So mo na ang nahitabo mga higala, no? So ingon siya verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship Him. Ingon siya, those names are not written in the book of life
of the Lamb slain from the foundation of the world. Kanang word nga dwell upon them, kanang worship Him, nagpasabot na mga higala nga sa tumang kasayon, ang mga tao kuno nga wala malista ang ilahang ngalan dito sa libro sa kinabuhi sa nating karnero nga gipatay, ingon siya, mo-worship sila sa beast. Mo-worship sila sa beast. Ang buti pasabot niini, mo dawat sa tumang kasayon, sa marka o sa implant biochip sa nga gipanag-iya sa the best, sa best. Nga ang best din refers sa leadership sa mga tao nga superpower sa atong kapanahonan. No? Kadto daing mudawat kuno sa marka ni Satanas or sa implant vaccine or implant biochip. Ingon diha, mga tao sila nga ang ilang mga ngalan wala malista sa libro sa kinabuhi. So, ang point nako, dali kay silang mo dawat. Dili sila magduha-duha pagdawat sa mao nga biochip tungod sa ilahang hinungdan nga wala day sila nalistang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Unya sa 16 ingon siya, and He caused all. 16, and He caused all kanang hidiha si Antichrist na, and He caused all kanang mangita sila tanan nga mga pamaagi, both small and rich, rich and poor, free or bound, to receive a mark of the right hand on their forehead. So, diri, makita na to nga, mangita gi sila hinungdan, nga dapat kang makadawat, buti pasabot na ang pagpamugos. Detail kaayo kini, kay naaman sa right hand o nasa left hand, so kani, sa forehead. Pero there's right hand and forehead, no? Kini siya, ako naman ning gisulti sa previous nako nga video nga nahitabo na ni sa Mexico, nahitabo na ni sa Sweden nga ang mga scientists nag-invento sila og biochip og ilan ning gi-implant ya mura kadako sa liso sa humay. Pero doon ay mga tao nga nakalikay gihapon kay ilamang pangdisdisan tong ilang agtang unya pisiliton niya mulugwa tong liso murag humay nga biochip ilabay nila. So mo na mga disadvantage nga nakitaan sa mga inventors sa biochip. So gibuhat nila ilang gi-upgrade, ilang gipino kanang gi-apply nila ang nanotechnology. Nga instead nga mura kadako sa liso sa humay, ang gibuhat nila ilang gipino pa unya mosagol sa dugo sa tao. Once nga kini ma-implant diha sa imong lawas, dili na gina siya makuha sa hinungdan nga mosagol siya sa dugo. No? So kining pa-implant sa gitawag nato mga higala o biochip, gitawag ni nato mga higala og pili nimo. Imo nang gipili nga mudawat ka. Dili kay gipili nimo kay kana nagpabaksin bali kay na may mga nagbatikos karon nga ang baksin mo man daw kunong biochip, di ba? Kada tapangutan ana mga nagpabaksin, di ba? Ilan nang gipili nga magpabaksin sila? Wala man na sila pugsa, ilan man nang gipili. Pero ilang gipili kay ilang nakita nga moabot gid unyang panahon nga pugson sila. So wala sila naghulat nga mapugos sila kundi sila mismo ang hing design nga modawat sa baksin. Kay wala may pagkakaroon, wala may pinugsanay. Di ba? Wala may pinugsanay mahitungod sa baksin. Kay kanang napugos baday na sila nga before sila nagpabaksin ila magigipili nga naghuna-huna magi sila, nag-decide magi sila nga magpabaksin sila.
So muna nga ato makita yung siya, and he caused all both small and great, rich and poor, free and bound to receive. Kanang word nga receive, mauragod po nang gihapon ang hidawat ka sa kaluwasan, hing decide ka nga mo receive ka sa salvation. Kini decide gihapon, hing decide sila nga mo dawat sila sa mark of the beast. Mark of the beast. Ilang magong nakita nga ilang gidesisyonan nga mudawat sila sa mark of the beast tungod kay dunay mga privilege nga ilang nakita. Bisan og actually kini mga nabaksinan karon wa man ko nagtuo, wala man ko nahibalo ba ka nga nahadlok ni sila sa vaccine. Wala may nahadlok sa vaccine, wa may nahadlok sa coronavirus. Nahadlok lang ning dili kalaag, hanadlok lang ning dili kalakaw-lakaw kay daghang mawabara nga mga checkpoint. Mao man kay kung kuha unang checkpoint nya dili implementa sa gobyerno, asa gud niya mapabaksin. Pero nganong nagpabaksin man sila tungod sa gitawag og privilege nga kung vaccinated ka bisag asa ka nga mo sulod pwede mo kaon dito way buwanay problema. So kanang word nga receive gidesisyonan gid nila nga mudawat sila sa mark of the beast. Mark of the beast. So, pwede po sila nga mailad, kaya ang tanang nailad, mo receive magina. No? So, doon ay mga tao nga nailad, kay ang propaganda dili man biochip, para man sa panglawas, dipinsa sa panglawas, nga kung maabtan ka o ganang coronavirus o mga virus diya, di daw kuno kung patal. So that is approach sa mga tao. Pero in spiritual part, gina-mention diya, ayon siya nga, receive a mark. Receive a mark. Sa to pa, ang maka-receive sa mark, willing sila. Willing sila tungod sa ilang nakita nga kaayuhan ni ini. So, muna mga higala, ang ako nakita din ang point na ko, kanusa mahitabo ang New World Order, before na mahitabo na ay gitawag na to og orientation or plan, implant sa mga body sa mga tao. Kaya kung dili na nila buhaton sa mga businessman tipo o kalibutan nga mga powerful sa ato rong panahon, baga dili nila mahitabo ang new society, new world order, new society. So human inig marka na ma-implant na tanan ang mga tao sa vaccine. So diyan na mag-start ang new caste society, new world caste society, nga ang mga tao na nay direct access dito sa internet. Ang transaction karon dili na ka mukupot og cash, no? Di na ka mukupot og cash kanang ikaw na mismo ang cash. Karon pwede man ka nga mawad-an, manay blessing kayo, level na tanan. Ulipon o dili ulipon, pobre o dato, mahimo na silang caste society. Na sila gitawag unity, no? Unify na ang mga tao during sa caste society, new caste society. Pero I believe nga kanang panahon gitawag na to na mga higala o unsa man gitawag na to na mga higala og anti-Christ government, no? Before mahitabo ang new caste society, new world order, i-implementar yun ni Antichrist ang iyang government. Aron mahitabo kini new caste society. So, ikaw na ang tao, ikaw na ang caste. Dili na ka magkinahanglan ladala pagkakwarta. Moadto ka sa mga department store, moadto ka sa mga gitawag na to mga mall uban pa na nga mga tindahan, ikaw na mo bunlot dito o ikaw na mo bayad through sa imong credit or sa imong body nga already have access in the computerized. So muna ang atong nakita sa gitawag na to og new caste society. So sa ubang nasod, tibuok kalibutan,
i-unify ni Antichrist tanan ang way, no? Muna sa Jerusalem, sa US, o uban pang mga nasod na ay panakiusa sa vaccination or vaccinated ID. So that is a starting of the new caste society. And before that implementing of Antichrist, I believe there is a rapture. Now, mangutana ka, nga pastor, kini bang nabaksinan karon, ma-appeal ba ni sila sa rapture? So ako di ko mohimong komento ni ana nga area, but kung ang vaccine mao na gyud ang 666 o biochip, so ang Bible nag-ingon nga di gyud sila ma-appeal, no? So ang pulang tanga dili na tinuod, no? Dili na tinuod kay kung matinuod hastang daghan ang mga pastor nga mabiyaan sa rapture, no? Hastang daghang mga Christian nga mabiyaan sa rapture, dili madala sa rapture, dili maluwas. So hopefully ang pulang tanga dili na matinuod mga higala, no? O nga sa magkausa ako nag-challenge ko nga before the new world order, before the new caste society start, there is a rapture. Adunay pagsakgaw sa mga naluwas. Okay, daghang salamat ug ang Ginoo mga panalangin kanatong tanan. God bless sa tanan mga higala.